Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The views and opinions expressed in this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, narito na si Papa Angelo sa inyo para mangulit. Tayo magkulitan uli tungkol sa mga tamang relasyon sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Today is January 11, 2021. Live here at Leader News Philippines. Ang ating pag-uusapan ngayon ay dalawang bahagi. Ang unang bahagi, paano tamang mag-asawa na hindi masisira ang buhay balang araw. Okay? Napakahalagang tanong yan because ang dami na nating sirang buhay, no? Sa ngayon. Tawa, pag nag-asawa ka na, paano tamang pakisamahan ang mga in-laws ko? Mga in-laws referring to, siyempre, biyenan, tapos hipag, bayaw, at kung sino-sino pa. Dahil nasisira din ang pagsasama kapag hindi natin alam kung paano makisama, kung paano tamang makisama sa ating mga in-laws. Okay? Kaya dalawang bahagi po ang ating programa ngayon. Sisikapin natin mapag-usapan lahat yan sa loob lamang ng isang oras. At kung sana nasusundan ninyo ang ating mga live episodes, ay malaking tulong po yun para makarelate po kayo sa ating mga sinasabi dahil lahat po yan ay magkakarugtong. Ano? may mga prinsipyo po tayong binibigay dun sa mga nakaraang episode na nag-a-apply din sa ating mga present episodes o forthcoming episodes na mas maiintindihan po ninyo ang ating buhay, kung paano ganda, kung paano aasenso, kung paano magiging masagana ang ating buhay, kung paano tayo mananatiling masaya at malusog hanggang sa maabot natin ang edad na nararapat para sa atin. Yung edad ba na enjoy natin ang buhay. Yung edad ba na masayang-masaya ka, na pag uugod ka na, mararamdaman mo, puro na lang smile, no? Puro smiling ka na lang smiling. Yung tinitingnan mo na lang yung mga apo mo na masaya din sila, sama-samang nagkukwentuhan, nagkakainan. Naku, ang sarap makita yan
ng isang lolo, no? O ng isang lola na fulfilled siya yung moment na yan na masasabi niyang pwede na akong matapos sa mundo. Kayo naman. Okay? Dapat lahat tayo, yan ang ating goal. Yan ang ating gugustuhin dapat na ma-achieve sa ating buhay. Dahil alam nyo ba, sa pag-aaral ng Harvard University, gumawa sila ng pag-aaral ng 75 years. Tuloy-tuloy yun. Kung may mag-resign doon, may mag-take over. Okay? Alam niyo kung anong pag-aaral yung ginawa nila? Sinubaybayan nila yung mga pamilya, pati yung mga anak, kung paano lumaki, paano sila naging successful sa kanilang mga career, at talagang ni-record nila bawat isa sa kanila. At hindi lang isang pamilya ang involved dyan. Maraming pamilya silang binantayan, sinubaybayan, kahit simula pa noong post-war, yung after World War II. Sinubaybayan nila lahat yan. At natuklasan nila na sa 75 years na pag-aaral na yan, ang pinakamahabang nabuhay sa mundo at pinakamasaya, pinakamahabang nabuhay sa mundo at pinakamasaya at pinaka-healthy, walang karamdaman. Okay? Kaya tumagal ang buhay. Alam nyo kung sino? Yung nag-invest sa relationship. Nag-invest meaning, nagbigay ng panahon, nagbigay ng oras, nagbigay ng atensyon sa pagpapatibay ng relationship niya sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa kanyang mga kamag-anak, at sa kanyang komunidad. Yun yung resulta ng study ng Harvard University. At makikita nyo po yan sa YouTube, yung video presentation doon, i-type nyo lang, Harvard Study on Relationships. At napakalinaw ng ginawa nilang pag-aaral na napakahalaga sa buhay ng tao na mamatay tayong masaya. Okay? Napakahalaga sa buhay ng tao na matapos tayong fulfilled. Napakahalaga sa buhay ng tao na wala tayong regrets o mga pinagsisisihan. Alam niyo bang sa mga last episodes natin, yung mga previous episodes natin, ay pinag-usapan natin ang mga batas ng Diyos. Kasi itong mga batas ng Diyos na ito ang nagbibigay sa atin ng garantiya o ng guarantee. Kapag sinunod lang natin, ay siguradong ahaba ang ating buhay because God is protecting our memories by just following His laws. Para sa ating ikabubuti yung kanyang mga batas na ginagawa. At ang intention niyan, ang purpose niyan, kaya ini-encourage tayo ng Diyos. Actually, hindi encourage eh. Talagang obligasyon nating sundin because He is our King. Kapag King, hindi natin yan binoboto, kaya hindi optional ang pagsunod dyan, ha? Tandaan natin, ang konsepto ng Diyos ay kingdom. Siya ang hari. Kaya nga ilang beses niyang pinaulit-ulit yan sa ating Panginoong Hesukristo. He is the King of Kings. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, para patunayan sa atin that the kingdom of heaven is just there and He wants it here on earth. Sa pamamagitan mo, pamamagitan ko, pamamagitan ng bawat isa sa atin. Diyan niya gustong magsimula ang kanyang kaharian sa puso natin. Kaya if you just follow His laws, mga binigay niyang batas na tinawag kong constitution, yan po ay magbibigay ng garantiya sa atin to have a good and healthy and long life. Kaya yun po ang resulta ng studies ng Harvard University. Aanhin mo ang malaking bahay kung ayaw naman umuwi ng mga anak mo. Aanhin mo ang maraming pera kung hindi ka naman makatulog, no? Binabantayan mo yung pera mo, lalo na kung galing sa masama yan, ha?
Hindi ka makatulog diyan. Wala kang ibang gagawin diyan kundi bantayan yung bawat pintuan mo, katakot-takot na CCTV, katakot-takot gwardiya, no? Yan yung epekto kapag ang yaman mo o pera mo hindi galing sa kabutihan, ha? Kaya aanhin mo ang maraming kotse kung wala naman yung asawa mo sa bahay. Okay? At hindi mo ma-drive na magkasama kayo. Okay? Aanhin mo ang mga material na bagay na ito. Kung isa sa pamilya mo, isa sa family members mo, ay hindi mo makita, hindi mo makausap, o ayaw kang kausapin. Yun ang mga magbibigay sa atin ng stress, ng kalungkutan, at magpapahina sa ating resistensya. So, saan ka mag-i-invest? Gusto mo ng mahabang buhay? Gusto mo ng mahabang malusog na katawan? Naaabot ka hanggang 90, 100? Okay? Baka magkaroon ka pa ng 100,000, no, di ba? Binibigay ng gobyerno. Ang relationship natin sa loob ng bahay, pag sinabing loob ng ating bahay, siyempre, asawa. Wala asawa, magulang mo at mga kapatid mo. Dapat nakafocus ka dyan. Paano magiging matibay ang inyong pagsasama sa isang bahay na lagi kayong nagdadamayan, lagi kayong nagtutulungan. Kung walang pagkain, walang pera si kuya, ikaw may pera ka, ikaw naman ang bumili ng pagkain ninyo. Kung walang trabaho yung isa, tapos may trabaho, ikaw naman yung mag-provide ng pangangailangan ng buong pamilya. Napakaswerte mo kapag ang parents mo, habang binata ka pa, ang parents mo ang nagpo-provide ng pagkain sa bahay nyo. Napakaswerte mo pag ganun, ha? Pero tandaan natin, napapagod din ang ating magulang, ha? Baka naman kahit na senior citizen ka na rin, tapos yung magulang mo nandyan pa rin, sitting pretty ka pa rin. Kawawa naman, ano? Darating ang panahon na kailangan mong ikaw naman ang magtrabaho at mag-provide sa kanila. Ha? Pagpahingayin mo naman sila. Huwag naman puro ikaw. Okay? Kaya nga naisip ng tao na magkaroon ng limit ang age of accountability or age of responsibility. Di ba? Nakalagay nga sa ating family, pag nag-18 ka na, entitled ka na. Or meron ka ng karapatan mag-desisyon para sa sarili mo. Saan ka pupunta? Mag-aasawa ka ba? Mag-aaral ka ba? Actually, pag umabot ka pa ng edad 25 at hindi ka pa nagpapamilya o hindi ka pa nag-aasawa, alam mo bang 25 edad pababa ay nangangailangan ng iyong consent ng magulang pag nagpakasal ka? Tatanungin mo yung magulang mo, Mami, Daddy, Nanay, Tatay, papayag na ba kayong pakasal ako? Pwede ko na ba kayong iwan? Pamilya. Okay? So, kasama yun sa pagrespeto na dapat natin ibigay sa ating magulang. Utos din ng Diyos yan. Kaya mamaya pag-uusapan din natin yan. At pag umuo sila, pumayag sila, o ibig sabihin they can also stand on their own. Kaya na rin nilang tumayo sa sarili nilang paa. Kahit na lumabas ka ng bahay, magpamilya ka, mag-asawa ka, siguraduhin mo lang na nasusubaybayan mo pa rin sila sa kanilang mga pangangailangan sa bahay. Ha? Balitaan mo naman, hindi porke nag-asawa ka na, bahala na sila sa buhay nila, no? Yung magulang mo. Hindi dapat ganon, Mars. Kasi kasama yan sa pwedeng mong pagsisihan kapag hindi mo nasusubaybayan ang iyong magulang o pinabayaan mo na. Okay? Kahit na wala pa tayong batas tungkol dyan, ipagpapabaya sa magulang, iniisip na ni Senator Ping Lacson yan. Ano? Pinasa na niya as a bill, yung kapusahan sa mga anak na nagpapabaya sa mga magulang. Tingnan natin, baka makapasa, ha? Maging batas. At lalong wala ka ng tatakbuhan para pabayaan ang iyong mga magulang. Ako, napakarami niyan sa Home for the Aged. Napakarami din yan sa mga foundation centers na mga pinabayaang ama't ina matapos gampanan ng kanilang obligasyon sa mga anak.
Yung mga anak nag-solo na. Now, siyempre, pag tinanong mo naman yung mga anak, bakit mo pinabayaan magulang nyo? Siyempre, meron ding dahilan yan. No? Hindi pwedeng pinabayaan lang. Meron ding cause, meron ding dahilan sila na pwede mong malaman o dapat mong malaman. Pwede nilang sabihin na, kasi yan, magulang ko salbahe kasi noon sa akin yan . Ang dami ko nakikitang bahay sa Maynila na ang laki-laki ng bahay, tapos nandun nanay lang, yung yung babae lang. Tapos yung mga anak wala, hindi mo makikita dumadalaw man lang. Hindi mo man lang makita na naaalala yung kanilang magulang. Daming bahay ganyan na makikita mo hindi lang sa Maynila, baka sa buong Pilipinas. Ang laki ng bahay, pero ayaw umuwi yung mga anak. Yun ang ating problema. Kaya kung ikaw ay anak na naging pabaya sa iyong mga magulang, magiging bad memory sa yan. Lalo na kung hindi mo nasabi, hindi mo naparamdam yung pagmamahal mo sa huling bahagi ng kanilang buhay, ay naku, dadalin mo yan. Sayang, sorry. Mami, daddy, sayang, sorry. Tatay, nanay. Mahal na mahal ko kayo. Kung hindi niya na marinig, paano pa niya ma-appreciate yan? Okay? Huwag niyo lang hintayin yung moment na yun. Araw-araw yan pinadadama. Araw-araw yan, 24/7, ine-express ang pagmamahal sa magulang. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala ka dito sa mundo. Ha? Kabayan? Okay. So itutuloy natin itong ating episode. Ang dalawang topics natin, paano tama mag-asawa nang hindi masisira ang buhay, at kung paano tamang pakisamahan ang ating mga in-laws. Sa pagbabalik po ng Papa Angelo, the Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Nagbabalik po si Papa Angelo, the Life Mentor, dito sa Leader News Philippines. Alam niyo ba kung bakit gumugulo ang ating buhay? Alam niyo ba kung bakit nag-aaway-away ang isang pamilya sa bahay? Alam niyo ba kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa? Alam niyo ba kung bakit nagkaaway-away ang mga magkakapatid sa isang pamilya? At kung ano-ano pa na may kinalaman sa pakikipagrelasyon natin sa ating pamilya. Alam niyo kung bakit? Yan ay ang pag-violate natin sa relationship laws ng Diyos. Merong relationship law ang Diyos kasi siya naman nagsimula niyan . Siya ang gumawa ng relationship, hindi ko sino-sinong tao dyan. Hindi gobyerno, hindi kongreso, hindi senado. That's part of the natural laws na diniscuss ko sa mga nakarahang episode. Kaya pag galit sa iyo ang asawa mo, galit sa iyo ang magulang mo,
There was something violated. And what was that? Relationship loss. Yan ang maganda nating dapat malaman para maiwasan natin yung ma-stress sa buhay. Para maiwasan natin yung maagang pagkakasakit. Eh, pag sinearch mo kung ano ba binibigay ng stress sa atin, marami. Oo. Papaghinain niya yung iyong resistensya. Ang stress ay mayroong liquid na nilalabas sa utak na negative yan at pumupunta sa mga vital parts ng ating katawan na siyang nagpapalambot, nagpapawalang gana sa ating gawin, yung kumain, yung mga normal na dapat nating gawin, no? Yan yung nagbibigay ng kawalang gana pag tayo nai-stress. Kaya hindi tayo dapat, yung katawan natin hindi designed to handle stress. Alam niyo ba kung paano ginawa ng Diyos yung katawan natin? Designed to be happy. Okay? Kaya masarap ang feeling, di ba? Pagka masaya ka, ang sarap ng ramdam. Gusto mo laging makapag-unwind, nakita mo lang yung magagandang dagat, bundok, di ba? Pag pagod tayo, makasinghot ka lang ng simoy ng hangin, ang sarap sa pakiramdam. This is how our bodies was designed. So, ang buhay natin, ang mundo ay created base sa batas. So, gusto kong sabihin muna, ito ay batas ng Diyos. Dahil ito ang pinakauna, bago pa nagkaroon ng tao. So, pag sinabi kong batas, I'm always referring to God's law, batas ng Diyos. Okay? So, gaya na na-explain ko, ang mga batas na ginawa ng Diyos dito sa ating mundo at sa humanity, sa mankind, ito ay nakapaloob sa isang libro na tinatawag kong Constitution. Ang laman ng librong ito ay naglalaman kung paano nagsimula ang mundo, ang mga bituin, ang mga dagat, sino ang gumawa, paano ginawa, ilang araw ginawa, nandoon yan, kompleto. Hindi mo yan matatagpuan sa mga law books ng tao. Hindi mo yan matatagpuan sa biology books or philosophy books, political books. You will never find that incident or creation ng mundo sa mga librong yan. You can only find that from that Constitution of God, which is called the Bible. So, gaya ng ginawa ng maraming bansa, nagsimula ang bawat bansa sa Constitution. Ang Constitution na yan ay isang agreement between man and country, no? Kapag Constitution ng isang bansa ang pinag-uusapan natin. Yan ay pagkakasundo-sundo ng mga tao. Okay, yan to magiging batas natin, ha? Susunod ba kayo dito? Yes, sir. Susunod po kami lahat dyan. Okay, para maging maayos ang ating buhay, kailangan sumunod tayo dito. So, nakapaloob dyan ang mga do's and don'ts ng bawat citizen sa isang bansa. Kasali din yan siyempre yung mga privilege, yung mga rights, karapatan, etc. etc. So, ganun din sa Diyos. Gusto mo maging entitled sa mga karapatan niya na binibigay sa human being? Gusto mo makatanggap na maraming biyaya? Gusto mo makamit yung peace of mind? Eh, sundin mo rin ang batas ng Diyos. Ha? Yung constitution niya. Kaya ang Biblia na yan ay hindi yan naglalaman ng kwento lang. Okay? Naglalaman yan ng maraming prinsipyo, batas sa buhay. Diyan, binigay ng Diyos, diyan, nilahad ng Diyos yung kanyang mind. Paano ba siya mag-isip? Paano ba siya magsalita? Paano ba siya makapag-deal sa tao? Paano niya inayos ang bawat bahagi ng ating buhay para hindi tayo malungkot, para hindi maging disorder ang ating buhay. Nakapaloob diyan, siniguro niya na bawat area ng buhay natin ay maayos. Okay? Kaya nga lagi tayo nagdi-desire ng magandang buhay eh. Pagka nahihirapan na tayo, nagrereklamo na tayo eh, di ba? Lalo na kung 40 years old ka na, tapos nag-jeep ka pa rin, problema na yun, no? Hindi mo na gugustuhin yun, lalo na kung may pangarap ka sa buhay. Kung walang pangarap, ayan, tinitiis yan. Parang tanggap na, no? Tanggap na nila kung ano sila. Ito na lang ang kaya kong maabot eh. Ito lang ang kaya kong ma-enjoy.
pag-jeep, pagsa-sidecar, umabot na ng 50 years old, nag-jeep pa rin, okay? Yan ang mga nawalan na ng pangarap. Yung bang natanggap na nila sa sarili nila na mukhang ito na yung buhay na binigay sa akin ng Diyos eh. Sabi mo yun. Pero tanungin mo ang Diyos, yan ba? Yan ba talaga ang buhay na binigay ng Diyos sa'yo? Hindi. Pag pinag-aralan mo, pag binasa mo, pag inalam mo yung mind ng Diyos at the time na ginawa niya ang tao. Kaya everything was all in His mind eh. Eh wala pang taong mautusang magsulat eh. Kaya magkaroon na ng taong magsusulat ng lahat ng nilalaman ng kanyang kaisipan, yun na. Sinabi niya na lahat. Isa-isa. Okay? At magkakarugtong yan. Yung sinabi niya rito sa Old Testament ay inuulit sa New Testament. So, merong consistency kayong makikita dyan. Okay? Now, i-define ba natin ang Constitution? The basic principles and laws of a nation, galing sa Wikipedia, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. It's also a written instrument embodying the rules of a political or social organization. It's also the physical makeup of the individual, especially with respect to the health, strength, and appearance of the body, a hearty constitution. Okay, so that's the definition of constitution given by our Wikipedia. Or it is also the mode in which a state or society is organized. Okay? The manner in which sovereign power is distributed. So, in other words, ito ang mag-aayos, magbibigay ng order, peace and order, security sa ating buhay. Kaya lang, kung mapapansin nyo, yung Constitution ng Diyos, naglalaman din ng prosperity at success. Pero yung Constitution ng tao, pag binasa mo, hindi binibigay yung guarantee dyan na aasenso ka, gaganda ang buhay natin. Wala yan sa Constitution ng tao. Ha? Makikita mo lang yan sa Constitution ng Diyos. Ang Constitution ng tao, nandoon peace, safety, security, mga rights, privileges, benefits. Okay? Pero, huwag mong asahan na yayaman ka sa mga benefits na yan na binibigay ng gobyerno. Okay? Huwag mong asahan yun na gagaan ng buhay mo dyan. Okay? Ano ang magbibigay sa'yo ng gaan ng buhay, success o pag-aasenso sa buhay? Yung Constitution na galing sa Diyos. Nandun yan. Hindi lang peace, hindi lang security, hindi lang safety sa buhay ang binibigay ng Constitution ng Diyos, kundi how to be prosperous. Paano maging masagana ang buhay natin? Paano maging successful ang ating career? Paano maging successful ang ating relationship with the family, with the society, with our relatives, with the government, with everyone na makasalamuhan natin. Kasi nandun yan from the beginning eh. Nung ginawa niya ang tao, ang mundo, He has the same thing in mind. For us to live peacefully, successfully, prosperously, everything. Kaya, ang sabi niya, ito tingnan natin from the beginning anong guarantee, anong basehan mo sa sinasabi mo na yan, Papa Angelo, Genesis chapter 1. Verse 26. Then God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion. So, na-discuss ko tong meaning ng dominion before. Over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping that creeps on the earth. So God created man in His own image. So verse 27. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Inulit niya. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. Verse 30. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. Verse 31. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Balikan natin yung sinabi niya.
And God blessed them, yung tao mismo. Verse 28, what is the meaning of blessed? Paano ba yung blessed? Ano ba yun? Ay, hinawakan lang sa ulo, dinasalan. Tingnan natin, ano ba ang meaning ng blessed? Ano yung ginawa ng Diyos sa tao? Sabi sa dictionary.com, it's a special favor, mercy, or benefit. Okay? A special favor, mercy, or benefit. A favor or gift bestowed by God, thereby bringing happiness. The invoking of God's favor upon a person. Ibig sabihin pala ng bless. Pag sinabi ng Diyos na bless, ikaw ay pinagpala na hindi mo kailangang maghirap. Oo. Yun pala yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya, be fruitful and multiply. Yung ginawa kasing interpretation ng mga magagaling nating mga religions before, yung multiply, tinuruan ng tao na magpakarami. Kaya nagparami ng anak. No, masunurin eh. Paano? Maling turo yung binigay, multiply. Eh, pagka makakainin na yung minultiply nila, problema na. Okay. Ay, nako. Tamang turo. Ito po ang aming ginagawa para tayo ay mas pagpalain at magawa natin ang gusto ng Diyos, yung kalooban niya. Ito po yun. Napilit natin sinasaliksik at sinishare sa inyo. So, binless ng Diyos ang tao. Ibig sabihin, hindi ka pa pinapanganak, ikaw ay guaranteed na mabubuhay ka ng prosperous, ng successful, ng tahimik at masaya. Nakatanim na yan. Yan yung ginawa niya. Bless them. Okay? Sabi pa ng Wikipedia, to be blessed means to be favored by God, the source of all blessing. Blessings, therefore, are directly associated with and are believed to come from God. Oh, imagine, Wikipedia to ng sasalita, hindi na Biblia to, Wikipedia, they're very fair. They're very reasonable in giving meanings, no? And I'm sure hindi ito pag-aari ng religion, okay? So, therefore, being blessed are directly associated with and are believed to come from God. Thus, to express a blessing is like bestowing a wish on someone that they experience the favor of God and to acknowledge God as the source of all blessings. Ibig sabihin, nandiyan dyan na eh. Dala-dala mo na eh. Kailangan mo lang ilabas at maging mabunga ka at i-multiply. Yung maging mabunga at i-multiply, nako, may kinalaman yan kung paano tayo maging successful bilang isang individual o isang negosyante. Pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes. At sabi pa doon kanina, so binasa natin sa Genesis, di ba? Have dominion. Pag sinabing dominion, that is area or sakop na lugar. Kaya nga kingdom eh. King, may dominion. You cannot without a dominion. Ang dominion daw, ayon sa vocabulary.com, it's a dominance or power through legal authority. Dominance or power through legal authority from vocabulary.com. That's the meaning of dominion. Yun ang binigay ng Diyos din sa atin. Kapangyarihan na legal, na otoridad. Galing sa Kanya. Hindi galing kung kanino. Okay? Power to dominate Earth's resources using our free will. Not to people, but Earth's resources. Pag sinabing resources, sino yan? Lahat ng binanggit niya doon kanina. Pero hindi over people. Earth's resources lang. And that will include relationships with everything that will come to your presence. Yung dinesisyonan mo na mapunta sa buhay mo. So, sino yung mga yan? Kasama ang, pag nag-asawa ka, syempre yung asawa mo, mga anak mo, kapitbahay mo, kung saan mo piniling tumira, hindi pwedeng sisiga-siga ka doon. Kailangan maayos din ang bibigyan mo doon sa iyong pakikitungo sa gobyerno at sa buong bansa.
Kaya nga kung maayos lang ang buhay ng bawat Pilipino, naku, napakalaking tulong ng ginagawa natin na yan sa gobyerno. Kapag walang problema sa loob ng bahay, sa pamilya, malaking tulong na yan sa gobyerno para gumaan ang kanila ato na i-provide lahat ng pangangailangan natin sa buhay naman. Okay? Dapat kanya-kanya nga eh. May pamilya ka, dinesisyonan mo yan, hindi yan dinesisyonan ng gobyerno. Kung magutom yung membro ng pamilya mo, eh problema mo yan, hindi yan problema ng gobyerno. Ikaw gumawa ng pamilya mo eh. Gobyerno naman, meron din silang mandato. Paano ang mandato nila? Siguraduhin na lagi tayong may tubig na maiinom. Siguraduhin na lagi may supply ng pagkain na dumadaan sa ating mga bahay. Siguraduhin na ang pera natin ay magkakasya sa bawat pinamimili natin pagkain. Siguraduhin na ating mga karapatan ay hindi na ba-violate. At siguraduhin na ang mga sinasahod, binabayad sa atin ay tama, bla bla bla. Ang dami niya, haba ang listahan na yan. So dapat kanya-kanya eh. Dapat minding our own business. Hindi yung pag nagka-problema ka sa pamilya mo, takbo ka sa gobyerno. Oy, gobyerno, ayusin mo buhay ko. Oh, ganyan na sinisigaw ng mga divorce advocates. Ay, nako. Ituloy natin ang ating topic about sa relationship dito sa Papa Angelo, the Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. status. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. So, nagbabalik po ang Papa Angelo, the Life Mentor. So, this is about relationships, relasyon sa ating pamilya, asawa, mga anak. Now, kapag tayo ay nagkakaproblema sa loob ng bahay natin, ibig sabihin may nababiolate tayong law, relationship law ng Diyos. Because God is the author of relationship. Siya ang may gawa niyan. Siya ang author niyan. So, siya lang ang pwedeng magsabi. Siya lang ang mahusay na makakapagsabi how to deal with your family members, how to deal with your society, how to deal with your community, or with your government. Lahat yan, binigay niya mga pamantayan dyan. So, tawagin natin yung tamang guide na galing sa mismong author. Now, paano natin malalaman na tayo ay may na-violate na relationship law? Or, paano natin siya makikita? Umpisahan nyo sa pagkakaroon ng knowledge. Okay? Yung salitang know is the root word of knowledge. Pag wala kang knowledge, hindi mo malalaman na meron kang nababiolate na relationship law. Kaya, knowledge, impormasyon, kaalaman tungkol sa relationship law ng Diyos. At ang knowledge, tandaan natin, hindi yan kusang lumalapit sa atin. Hindi yan dumarating sa bahay natin. Hindi yan pupunta, kumakatok sa ating bahay. Hi, hello, I am knowledge, get me. Hindi po ganun yan. Hinahanap po natin yan. Saan? Mga libro
mga social media sites, sa Google, pinag-aaralan, binabasa word for word, at iniintindi. Pag naintindihan, ina-apply. So, ito ang mga kaalaman na pwede kong i-share sa inyo, mga knowledge. Paano tama mag-asawa nang hindi masisira ang buhay mo balang araw? Bakit ba nag-aasawa mga tao? Alam nyo, may mga dahilan tayo mga Pilipino, mga palusot, ano? Ito mga dahilan ko, kaya ako nag-asawa eh. ito, iisa-isahin ko sa inyo yung mga maling dahilan sa pag-aasawa. Number 1, it must be love. Bakit? Bakit mali ang mag-asawa ng love ang nararamdaman? Eh, gusto kong pag-usapan yan sa ibang episode kasi mahaba yan. Dapat pag nag-asawa kayo, hindi love yung nararamdaman nyo. Bakit? Kasi pag love nyo ang bawat isa, itinatago ng bawat isa yung kanilang mga kahinaan. No? Pag in love ka, kaya nga sinasabi nila, bulag yung pag-ibig eh. Kasi tinatago yung mga mababaho na pagkatao sa kanya. Kasi it will not work for his interest. No? Meron kang nararamdaman, yes, gusto mo siya, pero ayaw mo naman sabihin na malakas kang humilik. At ayaw sabihin na mabaho ang paa mo. Okay? Na meron kang, anong tawag doon? na parang hiyang-hiya ka pag nagtabi kayo sa higaan at magigising siya. Ba't ang baho ng paa nito? Baka bigla ka iwanan, di ba? Kaya, hindi dapat nangingibabaw yung love para magdesisyon kang mag-asawa o magpakasal. Hindi yan nakakatulong kasi na malaman ng partner mo yung iyong mga weakness, yung iyong mga maduduming bahagi ng pagkatao mo. It will not work for your best interest. Kaya hindi sinasabi, hindi nalalaman ng partner. Nagugulat na lang, malalaman mo na lang yan after nung kasal. Ano ba itong pinakasalan ko? Kaya hindi ka dapat nagpapakasal o nagpapamilya dahil gustong-gusto mo siya, love na love mo siya. Marami ka pang dapat gawin, ha? Kasi mabait siya noon. So, isa to sa mga dahilan ng mga Pilipino, bakit nagpapakasal? Kasi ang bait niya eh. Parang wala na akong makikita kasi ang bait niya eh. Pwede. Pero kung ginawa mo ang trabaho mo, nakilalanin siyang mabuti. Hindi yung feeling mo lang mabait siya. O lahat naman na nag-asawa ngayon, yan din ang sinabi. Pero yung mga binabalita sa TV ngayon na tinagayang mukha, pinagbabaril ng husband, at kung ano pa, yan ay ganun din yung sinabi nila nung sila yung nagsumpaan, nung sila yung pinakasal. Mabait kasi siya noon eh. Oo, noon. After 10, 20 years, ayan, tinataga ka na. Okay? Ano pa? Best friends kami. Best friends sila. I'm sure, kilalang-kilala nyo na ang bawat isa. Pag yan ang dahilan nyo sa pagpapakasal, kilalang-kilala nyo na ang pamilya ng bawat isa. At kapag hindi, mali itong dahilan na to. Hindi porke best friends kayo, qualified na kayong magsama, magpakasal. No? Meron kang dapat ginawa. Okay? Pang-apat, kaya kami nagpakasal kasi kailangan na eh. Kasi buntis na. Mali ang dahilan. Porke nabuntis, papakasalan mo na. Yes, sabi ng society, nakakaya. Pakasalan mo. Nabuntis mo yung anak namin. Okay. Kahit yung simbahan Katoliko, hindi discourage yan eh. Hindi porke nabuntis na, ipakakasalan mo na. Kailangan mo nang dumaan yan sa maraming proseso. Oo. Number 5, dahil matanda na ako, kaya nagpakasal. Maling dahilan. Okay? Mamaya sabihin ko tamang dahilan. Okay? Bakit mali itong dahilan na to, Papa Angelo, na matanda na ako kaya ako nagpakasal? Kasi naman baka naman hindi ka na magkaanak. Baka yung edad mo hindi na qualified carry a baby. Baka nag-expire ka na tapos yung pinangasalan mo asang-asa na magkaka-baby kayo. Tapos tinago mo sa kanya. Unang hindi ka na pala pwedeng manganak
tapos tinuloy mo pa rin yung pagpapakasal, eh naku, mauuwi lang talaga kayo sa annulment. Ang tawag dyan, fraud. Okay? Hindi mo pinagtapat yung totoo eh, na hindi mo na pala, wala ka na palang capacity para magkaanak, tapos tinuloy mo pa rin. Eh, maraming dapat kayong pag-usapan dyan. Okay? Para magkapamilya, kasi galing sa broken homes, broken family, naglang siya, so nag-asawa para magkaroon ng masasabi niyang pamilya. Pwedeng tama ang dahilan, pero ang sinasabi lagi ni Papa Angelo, dapat prepared ka pa rin. Tama ang dahilan mo, gusto mo magkapamilya, dapat ginawa mo pa rin yung part mo by knowing your lifetime partner well prior, bago kayo magpakasal. Para may magmahal, para magkaanak, para may mahalin. So magkakarugtong tong dahilan na to. Yung magkaanak, may magmahal, may mahalin. Pag sinabi mong para may magmahal sa akin, kaya ako gusto magpakasal, ibig sabihin, hindi mo mahal sarili mo. Yan ang unang-unang requirement para maging qualified ka magpakasal. Yung natapos or umaapaw ka na ng pagmamahal sa sarili mo. Nagampanan mo na lahat ng goals mo, lahat ng plano mo, nagawa mo na, at hindi mo na siya babalikan pag nag-asawa ka na. Kasi pag nag-asawa ka bigla, tapos hindi mo pa naka-accomplish lahat yung plano mo, hindi mo pa nagagawa lahat yung gusto mong gawin, yung buhay binata o dalaga, hindi mo pa masyadong na-enjoy, big pakasal, during your marriage, babalikan at babalikan mo yan. Hahanap-hanapin mo yan kasi hindi ka satisfied. So, problema yan kapag ka hindi alam ng husband mo yan. Baka, o ng wife mo yan. Hahanapin ka palagi niya. Bakit late ka na umuwi? Eh, mga barkada pala, yung gustong-gusto mo kasama eh. Gusto mo lagi silang kakwentuhan, kainuman, mas gusto mo silang kausap kaysa sa asawa mo. Problema yan. Okay? What else? Makatakas sa mga magulang o di masayang pamilya. Naku, maling dahilan din yan para mag-asawa, para makatakas sa magulang o hindi masayang pamilya. Maling dahilan yan. Tingnan nyo, isang example ko, may celebrity akong kilala. Nakilala nyo rin, sigurado. Sikat na sikat sila magkakapatid. Na-interview sa minsan sa media. Sabi ng reporter, bakit ba ang gulo-gulo nyo magkakapatid? Bakit pag gustong-gusto nyo pinapaalam sa buong mundo, ang problema ninyo magkakapatid, pati sa mga pamilya ninyo, sa away ninyo lahat na yung dalawang magkapatid, iisa ang lalaking relasyon, iisa yung gumamit, no? Parang, hirap na magsalita. Bakit ganyan? In other words, bakit kayo ganyan? Ang sagot ng artista na to, na babae, sabi niya, kasi doon sa loob ng bahay namin, hindi namin makita yung love, hindi namin maramdaman yung pagmamahal sa aming mga magulang. Kaya, eto, ang gulo-gulo namin, naghahanap kami ng love sa labas. Kaya pag may nagbigay ng kotse, uy, love niya ako. Pag may nagbigay ng condo unit sa kanila, uy, love niya ako. So doon nila nararamdaman yung expression ng love sa kanila. Kaya, kilala nyo sila. They are very known to the public. So, huwag na natin gayahin, ha? Meron pa. Takot tumandang binata o dalaga kaya mag-aasawa na lang. Naku, maling-maling dahilan din po yan. Kawawa naman yung partner. Gagawin mo lang caregiver, no? Walang kamalay-malay pinakasalan mo. Kaya ka pala nagpakasal dahil natakot ka na tumandang binata ka. Caregiver yung labas niya. So that's one-sided. That's very unfair. Huwag natin gawin basehan yan sa pagkapapakasal. Companionship. Gusto ko ng companionship. Yes, gusto ko ng kausap lagi. Naku, isang problema din niya kapag yan ang rason mo sa pagpapakasal. Gusto mo ng may makakasama, makakausap, makakakwentuhan. Merong isang movie na maganda ang pagkakalahad ng istorya na yan tungkol sa companionship. Yung movie ni Barbara Streisand, The Mirror Has Two Faces. Ang ganda. Kasi yung lalaki doon, companionship lang pala yung habol niya. Tapos, nagpakasal,
Ganun pa rin yung gusto niya. Gusto niya lagi siya may kausap. Eh, itong babae, si Barbara Streisand, siya din yung bida eh. Siya rin yung producer. Ang galing. Hindi lang companionship yung kailangan kasi nga marriage eh, natural. There should be a sexual intimacy. Ayaw nung lalaki. Ayun. Iniwanan siya ni Barbara Streisand. Iniwanan siya ng babae. At inintay niya magising sa katotohanan itong lalaki na huwag kang papasok sa relationship, sa pag-aasawa, kung companionship lang ang habol mo. That's only part of it. Ang dami ka pang dapat punuan, gampanan, at lagyan when you enter marriage relationship, mga kaibigan. So, panoorin niyo yun. The Mirror Has Two Faces. Legalize sex. Eh kasi sex kami ng sex palagi eh. Para ma-legalize na, kailangan pakasal na kami. Oh, ang galing din ano, pinagbasehan yung sexual relationship nila. Kaya nila naisip magpakasal na. Naku, eh isang araw, pagkatapos yung magpakasal ano, pagsasawaan niyo na ang bawat isa. Oo, ang isang tao na lagi nag-uulam ng tuyo ay maghahanap din ng kare-kare or crispy pata. O, favorite ko yan. Ang physical na katawan natin ay dumarating din sa oras na napapagod, nagsasawa, kailangan din umiba ng kinakain, ng lugar, for a change, etc. Kaya kung nagpakasal kayo sa dahilan na yan na to legalize sexual relationship ninyo, tapos yung ibang areas ay hindi nyo na-check kung kayo ba ay qualified, maaaring sexually compatible kayo, pero yung mga ibang checklist, baka hindi kayo compatible. Problema yan. Okay? What else? Kagustuhan ito ng Diyos. Kaya kami nagpakasal. Hoy! Tumigil kayo. Nagpakasal ka, desisyon mo lang yan. Hindi yan desisyon ng Diyos. Pero, ang Diyos expected niya na may mga anak siya, may mga tao na baka mag-asawa. So ang ginawa ng Diyos, ito maganda dyan, natuklasan ko rin sa pag-aaral ko. Ilalagay ka niya doon sa lugar na makikita mo yung mapapangasawa mo. Na makikilala mo yung mapapangasawa mo. So, yung decision pa rin to decide para gawin siyang asawa, para ligawan siya, ay nasa sayo. Kasi pag pinilit ng Diyos na mag-asawa ka, or in-insist ng Diyos na magpamilya ka, He is violating your free will, which is hindi gagawin ng Diyos na ma-violate yung free will natin. Yun nga yung regalo niya binigay sa atin, yung power, yung dominion. Kaya, tingnan niyo yung ginawa niya doon from the beginning, sa Garden of Eden. Pinatulog niya si Adan, at nung mabuo na niya si Eva, galing sa katawan ni Adan, ay nilagay daw niya doon sa harapan ni Adan. So, nagising bigla si Adan. Wala na ang Diyos, walang endorsement na nangyari. Dahil hindi nga niya pwedeng gawin yun eh. He was very smart not to endorse Eve to Adam. Si Adam ang kailangan mag-decide, hindi ang Diyos. So, nagising siya. Sabi niya, wow, man. Sino to? Kaya, nung in-examine niya siguro yung katawan ni Eva, uy, for this is my flesh of my flesh, bones of my bones. And she shall be called woman. Galing sa salitang woman. Kaya nabuo yung salitang woman. Babae o taong may sinapupunan. Woman. Okay? Kaya, hindi i-violate ng Diyos ang ating free will. Hindi niya gagawin yan. Dahil pag nag-away kayong dalawa, sino sisisihin mo? Eh, God, itong binigay mong asawa sa akin, kaya nasira ang buhay ko eh. God is very smart not to do that. Hindi niya gagawin yan na kagustuhan ng Diyos, kaya ka nagpakasal, hoy, magtigil ka. Tanggalin niyo na yan, ganyang assumption. Okay? Mali yan. What else? To grow together spiritually. Oh, pwede. Yes. Nagdesisyon kayo magpakasal to grow together spiritually. Araw-araw kayo nasa simbahan. Sige. Pero tandaan ninyo na ang tao ay may tatlong pangangailangan. Yes, spiritually. May dalawa pa. Yan ang theory ni Papa Angelo. Pinag-aralan ni Papa Angelo yan. 3 basic needs na napaka-importanting needs ng tao. Spiritual nourishment, psychological nourishment, at physical
nourishment. Hindi pwedeng spiritual lang ang reason nyo sa pag-aasawa o pagpapamilya. Kailangan naintindihan nyo rin kung anong obligasyon ng pag-aasawa at yan ay under the psychological nourishment na kailangan mong punuan, gampanan, lagyan. What else? Yung physical nourishment. Maraming kailangan ang ating katawan na dapat pinuprovide din ng pinili mong pakasalan. Yan po yung iisa-isahin natin sa next episode. Kulang na tayo sa oras. Ako, pag si Papa Angelo talaga ang nag-present kompleto, wala kang hihilingin iba pa. Talaga namang magkakaroon kayo ng tamang guide. Yun ang last na dahilan, common dahilan ng mga Pilipino sa pagpapakasal dahil kami ay compatible sa isa't isa. Well, pwede namang tamang dahilan sa pagpapakasal yung compatible sa isa't isa, pero dapat hindi yung feeling mo lang compatible kayo, ha? Dapat na-test mo na sa lahat ng areas ng pagkatao niya na kayo ay nagkakasundo sa lahat ng bagay. Hindi yung mukha naman compatible kami. O natural. Bago kayo ikasal, mabait yan. Bago kayo ikasal, ipapakita niya na ginugusto niya yung mga gusto mo rin. Papakita niya sa iyo para hindi mo siya iwanan, hindi mo siya takbuhan. Okay? Okay? Sa last part ngayon ng ating program, eto, mga bagay na kailangan mong tanungin sa mga nanliligaw sa iyo, ha? O sa mga babae ito. Mga lalaki, makinig na rin kayo, ha? Para alam niyo rin kung anong sasagot niyo. Let's say, courtship. Or sinagot mo na, tinanggap mo na, eto na. Napagod ka na sa mga iba't ibang relasyon. Gusto mo nang lumagay sa tahimik. Dapat hindi ka nagdidesisyon ng bigla-bigla. Ito ang mga dapat mong i-analyze. Ito ang mga dapat mong itanong sa iyong karelasyon. Number 1, in which areas would you like to help your fiancé improve? Anong area ng pagkatao niya ang gusto mong ma-improve sa kanya? Itatanong niyo yan sa isa't isa. Ano bang bahagi ng pagkatao ko ang gusto mong ma-improve sa akin? Gusto ko maging mas malasakit ka sa mga matatanda kasi ako na lang nag-iisa sa bahay tsaka yung lola ko. Tapos nakikita ko sa'yo, parang wala kang concern sa matatanda. Problema yan. Okay? Kailangan ina-address na yan. Kung mahal na mahal yung relasyon mo, nagmamahalan kayo talaga, i-address nyo na yan. Paano pag nagpakasal na kayo, tapos makikita niya, nandun din sa bahay niyo yung nanay mo o lola mo. O, kung ano ang maramdaman ng lola mo dun sa bahay, halimbawa, nadulas, natapilok, baka hindi niya pansinin. No? Baka kunyari, nasa CR siya, busy siya. Ano ang mga areas na kailangan ma-improve sa akin? Tanungin niyo yan sa bawat isa. Pangalawa, what are some matters about which the two of you have different opinions? Ano yung mga bagay ba na lagi natin pinagtatalunan na magkaiba ang ating opinion? Ano yun? Isa-isayin natin. And let's meet at the center. Saan tayo dapat magkasundo? Okay? Para hindi naman nyo lagi pag-awayan pagka kayo ay kinasal na. Okay? Tatanungin nyo na yan sa isa't isa. Bago kayo mag-declare ng engagement, bago kayo mag-announce sa buong mundo sa mga friends ninyo na ikakasal na kayo. Okay? Number 3, who will manage your family finances? Sino ang magmamanage ng pera nating dalawa? So, kung mas marami kinikita ng babae, tapos si lalaki, ito lang ang kita niya, kalahati ng kita mo. Alam nyo, along the way, magkakaproblema kayo dyan. Kaming mga counselors, nakikita na namin yung mga pwede nyo maging problema balang araw. Kaya ina-address na namin yan sa inyo. Pang-4, kung parehong may careers, whose job determines where you will live. Alam mo, mayroong teacher ka, yung isa engineer. Tapos yung engineer, matatagalan ma-assign sa probinsya. Tapos ikaw, teacher ka, o ilang buwan kayo hindi magkikita. Merong isang Supreme Court case yan, na teacher yung babae, tapos yun nga, engineer, eksakto pala sinasabi ko, na pinipilit nung lalaki na sumunod sa kanya yung wife niya, doon sa probinsyang ma-assign siya.
ayaw ng babae, pinaglaban niya yung karapatan niya kung saan niya gusto magtrabaho. O ayun, ang ending, naghiwalay sila, na-annul sila, sila ay pamilya. So, that's a violation of relationship law of God. Mas sinunod ng babae yung kanyang karapatan na binibigay ng batas ng lupa. Batas ng Diyos, submit to your husband. Binviolate mo. Ano ngayon ang bigay sa inyo pagkakahiwalay ng family nyo? Di bad memory, dala-dala mo hanggang pagtanda mo. Malapit na tayo. What do you usually fight about and when do you usually fight? Anong kadalasan yung pinag-aawayan at kailan kayo lagi nag-aaway? So pag-usapan nyo yan habang kayo ay hindi pa nagsasabi ng I do. Okay. Pang-anim, ano ang mga pwede nyong gawin kung kayo ay hindi magkaanak? Hindi kayo mabuntis o hindi kayo makabuo. Kaya nga, pinapayo ko din sa mga nagpapamilya na magpa-medical muna kayo bago kayo magpa-engage. Kung kayo ba ay may kakayahang magkaanak. Kasi pag hindi, umasa lang kayo, malaking frustration yan sa married life kapag hindi ka nabuntis. O kung asang-asa yung husband na magkaroon ng anak. Frustration yan. At talagang mawawalan ng gana si mister, mawawala yung motivation, maaga pa lang, bago kayo magpakasal, i-check nyo na kung kayo ay may capacity magbuntis o mabuntis, at kung hindi, mag-usap na kayo. Ano ba to? Tutuloy pa ba natin to? Tapos, pag hindi tayo nagkaanak, anong gagawin natin? Di, willing ako, ready ako mag-ampon. Okay ba sa'yo yun? Okay. Pagka pinagkasunduan nyo talaga yun, wala kayong isusumbat sa isa't isa balang araw kasi pinag-usapan nyo, inanalyze nyo. Nako, mga kaibigan. Pang-pito. 8 lang naman to Pang-7. Sa iyong deathbed, kapag daw ikaw ay mamamatay na. Pinag-uusapan na rin to. What would sum up your life as worthwhile? What would give meaning to your life? Ano ang magpapasaya sa'yo? Sa oras na gusto mo nang mamaalam sa mundo. Ano ang gusto mo makita? Ito yung sabi ko kanina na masarap tingnan yung iyong pamilya na magkakasama, kumakain, nagtatawanan, buo, tapos pa-smile-smile ka na lang bilang patriarch nila. Naku, di ba? Ang sarap ma-fulfill ang buhay ng ganong feeling, na ganong nakikita mo. Kumpleto sila. Yan, dapat ang sabihin nyo sa isa't isa bago kayo magsabi ng I do. Pang-8, what do you intend to do? Stay in love. Ano ang kailangan nyong gawin daw to stay in love? Okay? Gawin nyo yung mga pangangailangan ng bawat isa. Yung mga needs ng bawat isa. Yun ang kailangan nyong malaman. Kaya knowledge is very important. Kulang na tayo sa oras, mga kaibigan. Kaya may part 2 pa ito dahil laging napakaraming impormasyon ang gustong i-share ni Papa Angelo sa inyo para maging maayos ang ating buhay. Hindi pa natin napapag-usapan yung tungkol sa in-law, sa parents. Abangan niyo yung part 2 niya. Ay, hiningal ako. Masyado ko excited dito sa ating mga pinag-uusapan. But definitely, mga kaibigan, ang tamang guide ay napakahalaga sa ating buhay dahil ito ang magbibigay sa atin ng tamang desisyon. At ang tamang desisyon na yan ay nagbibigay sa atin ng tamang klase ng buhay. Mga kaibigan, mga kababayan kong Pilipino, huwag na tayong makinig sa mga chismis, huwag na tayong makinig sa sinasabi ng society. Pakinggan natin ng Diyos, pakinggan natin ang kanyang mind, kaisipan, at yan ay nasa Biblia. Huwag kayong matakot magbasa ng Biblia. Saliksikin, basahin, unawain, i-apply. Ang trabaho ko po ay ma-motivate kayo na alamin din ang mga bagay na ito dahil ito rin yung nagpapaganda ng buhay namin ngayon. Ang free will natin, gamitin natin sa tamang paraan, sa tamang dahilan. Yung ating regalo galing sa Diyos, yung power to dominate, yung power to decide for our own. Yan ang regalo ng Diyos sa atin to enjoy life. Masagana, masaya, tahimik na buhay, ang kapalit niyan. At ang guide na yan nandun sa kanyang constitution. Alamin lang po natin ang mga tamang guide na ito. Dahil kapag natutunan natin lahat ito, nagiging wise tayo. Nagiging matibay ang ating pamilya, ang relationship
sa ating buong angkan, sa society at sa ating mga kamag-anak. At yan ang nagbibigay ng kapanatagan sa ating loob na nakakatulog tayo na mahimbing sa araw-araw. Ito po si Papa Angelo, the Life Mentor, sa ngalan ng Leader News Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magbabalik po ako sa Wednesday. MWF po ating schedule around 1 o'clock. Kuminsan 1:30, 2 o'clock ang start. Pagpasensyahan nyo na po. Yan ay minsan dahil sa signal problem or technical problems. Maraming po salamat. See you on Wednesday sa pagpapatuloy ng ating topic. Bye-bye!